Isang battle sa kabundukan ng Gunma ang agad bumungad, kung saan si Seiji Iwaki ng Emperor ay walang kahirap-hirap na nilampasan ang isang 180SX sa isang unknown pass, para bang kontrolado niya ang buong kalsada. Sa dulo ng takbo, iniabot sa kanya ang sticker ng Not Along Thunderfire, pero imbes na itago, hinati niya ito at idinikit sa spoiler niya na parang trophy ng mga fighter pilot, sabay sabing isa-isa niyang babagsakan ang lahat ng team sa Gunma. Kasabay nito, kumpiyansa si Kyoichi Sudo na malapit nang sakupin ng Emperor ang buong bundok gamit ang kanilang Evo 4 na tinatawag na Hari ng Kabundukan. Kinabukasan, habang nasa simpleng joyride sina Takumi at Atsuki gamit ang AE-85, biglang sumulpot si Seiji at agad napansin ni Takumi ang kakaibang behavior ng kotse na halatang all-wheel drive. Huminto sila sa Lake Akina kung saan tinanong ni Seiji si Atsuki tungkol sa pinakamabilis sa lugar, at dito lumabas ang usapan tungkol sa 86 na agad niyang pinagtawanan na parang hindi kapanipaniwala. Tahimik lang si Takumi pero ramdam niya ang pangmamaliit, habang si Kyoichi ay dumating para pigilan ang tensyon kahit kinikilala ang galing ng driver ay minamaliit pa rin ang kotse, dahilan para ma-pressure si Atsuki hanggang sa mapaiyak at tanungin kung bakit hindi sumasagot si Takumi, na siya namang kalmadong tinanggap lang ang insulto na parang sanay na sa ganitong klase ng tingin. Sa gas station, kumalat ang balita tungkol sa pagbagsak ng Thunderfire at ang pag-angat ng Emperor na planong sakupin ang Gunma, kaya napag-usapan ni Aitani ang posibilidad ng pag-modify sa 86, pero tumanggi si Takumi dahil pag-aari pa rin ito ni Bunte at hindi niya basta magagalaw, habang unti-unting lumalaki ang pressure na kailangan na itong baguhin para sa darating na laban. Samantala, nagtagpo sina Seiji, Kyoichi, at Ryosuke Takahashi sa isang tense na usapan, kung saan lumabas ang nakaraang pagkatalo ni Kyoichi kay Ryosuke at ang balitang natalo na rin ito sa Akina 86 na ikinagulat niya. Mula rito, muling nabuksan ang usapan ng rematch at pride ng mga dating magkaribal na unti-unting humahantong sa panibagong banggaan ng pangalan at reputasyon. Sa paaralan, nauwi lang sa simpleng misunderstanding ang eksena kina Takumi at Netsuki, pero sa gabi, tuluyang sumabog ang tunay na laban sa Mayogi kung saan nagsimula na ang race ng Emperor at Night Kids, sina Seiji at Takeshi Nakazato na parehong walang atrasan habang umaakyat ng bundok, at bawat segundo ng takbo ay nagiging laban ng bilis, ego, at dominasyon. Isang matinding karera sa Mayogi ang patuloy na umiinit habang nagpapatuloy ang laban nina Nakazato at Seiji, at si Nakazato ay naninindigan na hindi siya basta matatalo ng mga Emperor. Gumalaw si Seiji sa loob ng corner at na-overtake niya si Nakazato gamit ang agresibong inside move. Narinig ni Shingo ang balita at nagtaka kung hindi ba masyadong maaga at sobrang tapang ng Emperor para gawin ang ganong galaw sa harap ni Nakazato. Sa Takahashi household, nalaman ni Keisuke ang nangyayaring race sa Mayogi at iniisip niya kung sino talaga ang mananalo. Nais niyang manalo si Nakazato kahit papaano at naiinis siya sa paraan ni Seiji sa pagkuha ng team sticker sa bawat panalo niya. Sinabi ni Ryosuke na ang lakas ni Nakazato ay nasa boldness at offensive strategy niya, pero kapag nawala siya sa focus ay mabilis siyang napupunta sa pressure. Kapag nasa tamang kondisyon siya, mabilis siya, pero kapag nagkamali ay hirap na siyang makabawi. Sa mismong race, sinubukan ni Nakazato na gumawa ng atake para makahabol kay Seiji, pero nag-understeer siya at bumangga ang R32 niya sa pader, dahilan para matanggal siya sa karera. Sa galit at shock, sumigaw siya sa nangyari. Ibinigay niya ang team sticker kay Seiji, at hinati ito ni Seiji at idinikit pabaliktad sa kanyang spoiler. Nagyabang si Seiji na kukunin nila ang buong Gunma, pero sinabi ni Shingo na hindi ito magiging madali. Sinabi ni Seiji na kahit anong sabihin nila, kapag nakita nila ang Emperor sa kanilang teritoryo ay atras sila, lalo na matapos matalo ang Night Kids. Kinabukasan sa gas station, nagulat ang Speedstar sa pagkatalo ni Nakazato. Nakaramdam ng lungkot si Atsuki para kay Takeshi. Napag-usapan na kailangan nilang paghandaan ang Team Emperor. Alam nilang hahamunin nila si Takumi, at sinabi ni Atsuki na okay lang kung ayaw niyang tanggapin dahil sapat na ang undefeated record niya bilang pride. Pero nagdesisyon si Takumi na makipag-race, na ikinatuwa ni Atsuki, habang nananatiling duda sina Kenji at Aitani kung kaya niya itong manalo. Iminungkahi ni Yuchi kay Bunte na magpalit ng part sa 86, pero laking gulat niya nang malaman na may nakita ng bagong engine si Bunte dahil alam niyang luma na ang kasalukuyang makina. Akala ni Yuchi ay biro lang ito, kaya dinala siya ni Bunte sa garahe para ipakita. Doon ipinakita ni Masashi Suzuki ang engine na nakita ni Bunte sa garahe. Nagulat si Yuchi at pati si Bunte ay ramdam ang bigat ng desisyon. Pero hindi papayag si Bunte na agad itong ilagay maliban kung may gagawin muna si Takumi. Hindi niya agad sinabi kung ano iyon, pero panambikwan nilang hindi nila sasabihin kay Takumi.
Sinabi ni Bunte na kailangan munang matalo si Takumi para matuto siya sa failure, at dapat siya mismo ang sisira sa lumang engine bago palitan para mabago ang pananaw niya bilang driver. Sa isang parking lot, sinabi ni Seiji na gusto niya ng mas worthy na kalaban. Napagdesisyonan ni Sudo na sa susunod na gabi ay sasalakayin nila ang Akina. Nag-alinlangan si Seiji na makipag-race sa 8-6, kaya sinabi ni Kyoichi na siya na lang ang haharap kung ayaw niya. Ipinaalala niya na si Reyesok ang main target nila pero kailangan muna nilang talunin ang Akina 8-6 bago makarating doon. Sinabi pa niya na kaya niyang labanan ito dahil mas bagay sa kanya ang kondisyon ng Akina route. Sinabi ni Seiji na ang tanging makakatalo sa Evo 4 niya ay ang Evo 3 ni Kyoichi, kaya tinanggap ni Seiji ang hamon. Kinabukasan, nakatanggap si Takumi ng anonymous na sulat sa locker tungkol sa lihim na relasyon ni Natsuki sa isang Mercedes-Benz driver na ikinagulat niya. Itinago niya ito at nagpatuloy sa araw nila ni Atsuki. Pinipilit ni Atsuki na mag-research si Takumi tungkol sa Land Evo 4, pero tumanggi siya. Pinipilit din siya na mag-modify ng kotse pero wala siyang plano. Pag-uwi niya, tiningnan niya ang engine ng 86 pero wala siyang maintindihan. Dumating si Aiktani at sinabing paparating na ang Emperor sa Akina para hamanin siya sa gabing iyon. Sa gabi sa Akina, dumating ang Emperor at nakilala sila ni Atsuki bilang parehong grupo na nakita nila sa lake. Sinabi ni Kyoichi na nandito sila para hamanin ang Akina 86, at pumayag sila sa kondisyon na kung matalo sila ay ibibigay nila ang team sticker. Tinanggap ito ng Speedstars. Nang tanungin kung sino ang racer, sinabi ni Seiji na siya ang lalaban. Pumayag si Aiktani na siya ang lalaban kay Kyoichi kung matalo si Takumi, at sumali rin si Kenji. Pagdating ni Takumi, sinabi ni Kyoichi na gagamitin ni Seiji ang Simulation 3, pero tinanggihan ito ni Seiji dahil sayang ito sa 86. Ramdam ni Kyoichi ang potential ni Takumi at gusto niyang makita kung paano niya natalo si Reyesok. Sinubukan ni Kenji na mag-start ng countdown pero pinili ni Kyoichi ang handicap method kung saan mauuna ang mabagal na kotse at hahabol ang mas mabilis. Nagsimula ang race kung saan nauuna si Takumi at sinusundan siya ni Seiji, habang sinabi ni Seiji na hindi niya ipapakita kung gaano kagaling ang kotse niya, kundi kung gaano siya kagaling bilang driver. Ang yabang. Mayabang ka, sa tutusin lang. Isang matinding laban sa Akina ang nagsimula kung saan nauuna si Takumi habang sinusundan siya ni Seiji, at parehong kotse ay nagpapakita ng sobrang bilis sa kurbada na ikinagulat ng mga nanunood. Habang tumatakbo ang race, sinabi ni Seiji na kahit gaano kagaling ang cornering ni Takumi isa pa rin itong 8-6 na kanyang kalaban. Naalala ni Takumi ang plano at layunin ng Emperor at sa isip niya, hindi malalaman kung sino ang panalo hanggat hindi pa tapos ang laban kaya dito palang nagsisimula ang totoong race. Sa gilid pinag-uusapan ng Speedstars at iba pang Emperor members ang battle strategy, kung saan naniniwala ang iba na hindi na kailangang mag-hold back si Seiji at sapat na ang mas simpleng simulation, pero si Kyoichi ay may ibang iniisip tungkol sa disiplina at control sa race ni Seiji. Sa Speedstars naman may pag-aalinlangan sila sa laban ni Takumi dahil mas advanced ang Evo 4 na may turbo at all-wheel drive system, pero pinapakalma sila ni Atsuki na kaya pa rin ni Takumi gumawa ng paraan sa kahit anong sitwasyon. Samantala habang nasa gitna ng race, unti-unting nawawala ng pasensya si Seiji sa pagtutok lang sa likod ni Takumi, hanggang sa tuluyan niyang na-overtake ito sa isang straight at napansin pa mismo ni Takumi kung gaano kabilis ang kanyang kalaban. Sa panig naman ng manunod, pinapaalala na kung masyadong maagang aatake sa Akina race maaaring ikaw pa ang matalo dahil sa mga hindi inaasahang galaw ni Takumi na kilala sa biglang pagbabago ng ritmo ng takbo. Sa ibang eksena si Natsuki ay nasa loob ng sasakyan kasama ang lalaking nakakarelasyon niya, at sinubukan siyang kumbansihin nito na huwag nang tapusin ang relasyon, pero malinaw na gusto na ni Natsuki ng normal na relasyon na kaedad niya at hindi na siya kontento sa sitwasyon. Sa gitna ng race lalo pang umiinit ang tensyon nang malaman ng Emperor na na-overtake ni Seiji si Takumi, habang si Kyoichi ay hindi natuwa dahil alam niyang ang impatience ang pinakamalaking kalaban sa ganitong laban. Kahit gano'n nananatiling confident si Seiji at pinipilit niyang i-maintain ang lead, pero laking gulat niya nang makita niyang nakasunod pa rin si Takumi kahit na napakabilis na ng Evo 4 niya. Habang lumalalim ang race, unti-unting na-realize ni Seiji na hindi lang simpleng straight speed ang laban, dahil sa kurbada ay bumabalik pa rin si Takumi gamit ang mas agresibong teknik na ikinagulat ng lahat ng manood, lalo na nang gamitin niya ang gutter technique sa sobrang bilis na approach sa hairpins. Napansin ni Masashi at Yuchi ang galaw na parang estilo ni Bunte mismo, pero may kaba rin dahil sa tindi ng stress sa makina ng 86. Sa dulo ng sitwasyon, kahit sinubukan ni Seiji na i-push ang Evo 4 niya sa limit, hindi niya agad naaalis si Takumi sa likod niya at habang tumatakbo ang race,
unti-unti ring lumalabas ang pressure sa kanyang tires at control, habang si Takumi ay patuloy lang na sumusunod ng kalmado, na nagiging senyales na ang laban ay hindi pa tapos at lalo lang umiinit habang papalapit sa mas mabigat na bahagi ng Akina course. Isang matinding gabi ang nagpatuloy sa Akina kung saan si Etsuki ay hindi pa rin makapaniwala sa takbo ng laban at sa kabila ng pagdududa ni Kenji at Aitani, nananatili siyang may konting kumpiyansa hanggang sa bumalik ang focus niya sa laban matapos ang isang biglaang emosyon. Habang si Seiji ay unti-unting na-realize ang tunay na potential ng Akina 86 at kung gaano ka-unpredictable ang downhill racing. At si Takumi naman ay ramdam din ang sobrang bilis ng Evo 4 na kanyang kalaban, habang si Kenta ay hindi makapaniwala na kahit dikit siya sa likod ni Seiji ay hindi pa rin niya makita ang paraan para makapag-overtake dahil sa laki ng agwat ng performance ng mga kotse, hanggang sasabihin ni Keisuke na malalaman niya rin ang sagot sa tamang oras. Habang papalapit ang race sa mas technical na bahagi, unti-unting kinakain ni Takumi ang gap sa pagitan nila tuwing papasok sila sa bawat corner. Habang si Seiji ay napapansin na bumababa ang performance ng front tires niya dahil sa pressure, pero nananatili siyang kumpiyansa na kaya niyang iwan si Takumi anumang oras. Habang si Takumi naman ay halos hindi na humihiwalay sa kanya at tinuturing na ito ang pinakamabilis na kalaban na nakasabay niya. Sa gitna ng laban, gumamit si Takumi ng gutter run para manatiling dikit sa Evo 4 kahit paunti-unting bumababa ang speed niya sa bawat exit ng kurbada, hanggang sa pilitin niyang baguhin ang approach at pumasok sa corners ng mas agresibo, katulad ng ginawa niya kay Reyesok dati. Habang unti-unti niyang binubuo ang move sa may tulay, na ikinagugulo ng isip ni Seiji kung bakit nagbabago ang ritmo ng kalaban niya. Sa gilid ng usapan, nananatiling kumpiyansa si Keisuke na kaya pa rin ni Takumi talunin ang Evo 4 at sinasabi niyang hindi niya siya mapapatawad kung matatalo siya bago pa man sila mag-rematch. Habang si Kenta ay nagugulat pa rin na nakasunod pa rin si Takumi kahit na dapat ay mas lamang na ang Evo. Hanggang sa biglang gumawa ng decisive move si Takumi at gumamit ng slingshot maneuver para pumantay kay Seiji, dahilan para maguluhan si Seiji nang bigla na lang siyang nawala sa rear mirrors niya. At sa isang iglap ay nasa tabi na pala niya si Takumi na ikinagulat ng lahat ng manunood. Habang papalabas ng kurbada, natrap ni Takumi si Seiji sa inside line at doon nagsimulang bumaliktad ang sitwasyon. Habang si Seiji ay hindi makapaniwala kung paano nakakagawa ng ganong bilis ang isang mas mahina na kotse, lalo na't ramdam na rin niya ang paghina ng grip ng kanyang front tires. At sa gilid ng tanong ni Fumihiro kung ano ang mangyayari, sinabi ni Keisuke na wala ng opening na matatakbuhan si Seiji, kaya tuluyang nakuha ni Takumi ang panalo at tinapos ang win streak ng Team Emperor sa Gunma, na ikinagulat ng lahat kasama si Kenta na tuluyang namangha sa potential ni Takumi. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Takumi ang panalo sa paraang inaasahan ng iba dahil alam niyang nakadepende ito sa pamilyar niya sa Akina course. At naniniwala siyang matatalo siya kung sa ibang lugar siya nakipag-race laban sa mas mabilis na kotse. Habang si Kyoichi ay galit na sinampal si Seiji dahil sa pagiging padalos-dalos at inutusan siyang ipaliwanag ang kanyang pagkatalo, pero hindi ito maipaliwanag ni Seiji dahil ang bilis ni Takumi sa cornering ang naging dahilan ng lahat. Habang ipinaalala ni Kyoichi na kung sinunod lang niya ang Simulation 3 ay hindi ito mangyayari, at pinagsabihan siyang gamitin ang utak sa susunod na laban. Habang si Seiji ay nananatiling determinado na harapin si Reyesok sa Akagi bilang susunod na target. Kinabukasan, sobrang proud si Etsuki sa panalo ni Takumi, pero si Takumi kalmado lang at pakiramdam niya parang talo pa rin siya. Alam niyang limitado lang ang laban niya sa sariling teritoryo, at hindi pa rin mawala sa isip niya ang anonymous note tungkol kay Netsuki. Sa gas station, hinamon siya ni Kyoichi sa isang unofficial race sa Akagi para ipakita ang agwat ng performance ng mga kotse nila. Direkta niyang sinabi na walang mararating si Takumi kung mananatili siya sa lumang 86, pero tumanggi si Takumi kahit pamatawag siyang duwag. Pag-uwi niya, napansin ni Musashi at Bunte na unti-unti nang nauubos ang buhay ng makina ng 86, at malinaw na papalapit na ito sa limitasyon. Habang naguguluhan si Takumi sa sariling desisyon at emosyon, nakatanggap siya ng tawag na tuluyang nagtulak sa kanya papunta sa Akagi. Pagdating niya roon, nagulat ang Red Sun sa bigla niyang paglitaw, at doon nagsimulang mabuo ang panibagong yugto ng mas mabigat at mas mapanganib na laban. Isang gabi na parang hinatak ng emosyon ang laban habang dumating si Takumi sa Akagi para harapin si Kyoichi, bagay na ikinagulat ng Red Suns dahil malinaw na may kakaibang nangyayari. Naghinala si Reyesok na si Kyoichi ang nag-udyok nito at may plano siyang hindi ipinapakita, habang si Keisuke ay gustong pigilan si Takumi pero hindi siya pwede makialam dahil sa code ng street racing. Sa Tofu Shop, ibinahagi ni Musashi kay Bunta ang paghanga niya sa galing ni Takumi, pero hindi ito pinansin ni Bunta at ipinagyabang pa na mas magaling siya noong kabataan niya, kahit na alam niyang sinabi ni Yuchi na mas may talent ang anak niya pero masyado siyang matigas para tanggapin iyon.
Naiisip niya na patuloy na itutulak ni Takumi ang limitasyon niya pati na rin ang makina, at hindi siya sigurado kung hanggang saan ito aabot kung tuloy-tuloy ang panalo. Pagdating ni Takumi sa Akagi sinalubong siya ni Kyoichi at pinasalamatan siya sa pagpunta, sabay babala na hindi siya magpapahuli sa laban. Napansin ni Seiji na iba ang aura ni Takumi mas tahimik pero mas mabigat. Habang naghahanda ang race at nananatili si Kyoichi sa Simulation 3, umalis si Masashi sa Tofu Shop at naramdaman ni Bunte na may malaking mangyayari sa gabing iyon. Nakaramdam siya ng kakaibang kaba nang makatanggap ng tawag mula kay Atsuki, habang sa kabilang banda, nalaman ni Kenji at Aikitani ang hamon ni Kyoichi at nagtataka sila kung bakit ito tinanggap. Iniisip nila na hindi pa rin tapos ang Emperor sa pagkatalo nila sa Akina. Habang si Kenji ay naniniwalang walang laban si Takumi sa Evo 3, hanggang sa maisip nila na baka kasama niya si Natsuki, at doon naalala ni Atsuki ang kasabihang hindi kailangan ng racer ang girlfriend. Sa starting line, nagsimula ang laban ng AE86 at Evo 3, kung saan ipinaalala ni Kyoichi na unofficial race ito at ipapakita niya ang tunay na agwat ng power. Nauuna si Takumi habang dikit na sumusunod si Kyoichi, at hindi maintindihan ni Seiji kung bakit pinili ni Takumi ang ganitong laban sa lugar na hindi niya kabisado. Iniisip niya kung umaasa lang ba ito sa instinct o may mas malalim na dahilan, pero sa kabila nito, naniniwala siyang may potensyal si Takumi maging alamat. Pumasok si Takumi sa unang corner na parang kabisado niya ang daan habang hindi niya napapansin na unti-unti ng bomb ibigay ang makina. Napagtanto ni Keisuke na seryoso ang laban, habang si Kyoichi ay umaasang mapapanood ito ni Reyesok at gustong patunayan na kayang talunin ng 4-wheel drive ang rear-wheel drive. Habang tumatakbo ang race, nagkatinginan sina Kyoichi at Reyesok na parehong seryoso ang tingin, habang ang mga spectators ay namamangha sa galaw ni Takumi na halos sumasayad sa guardrail. Napansin ni Keisuke ang malakas na tunog ng Evo 3, at ipinaliwanag ni Reyesok na rally-tuned ito at may misfiring system, na nagbibigay ng advantage sa matarik na Akagi. Ipinakita nito na hindi lang basta bilis ang laban, kundi setup at strategy, dahil ang ganitong configuration ay nagbibigay ng edge sa low-speed corners. Nakuha ni Kyoichi ang ganitong skill mula sa Gymkhana Racing, at pinatunayan niyang kaya niyang kontrolin ang 4-wheel drive sa paraang hindi inaasahan ng iba. Sa gitna ng laban, ramdam ni Takumi na parang hinahabol siya, habang ang Evo 3 ay nagpapakita ng lakas na halos hindi niya matapatan. Nagtanong si Keisuke tungkol sa driving style ni Kyoichi, at ipinaliwanag ni Reyesok na ito ay precise at walang aksayang galaw, hindi flashy pero sobrang kontrolado, at laging naghihintay ng tamang pagkakataon bago umatake. Napansin ni Keisuke na mas kalmado siya kumpara kay Seiji, at idinagdag ni Reyesok na naniniwala si Kyoichi sa rational thinking kaya ganito ang approach niya sa karera. Habang lumalalim ang laban, naiirite si Takumi sa ingay ng misfiring system na nakakaapekto sa focus niya, pero sa kabila nito ay nakakasabay pa rin siya kahit hindi niya kabisado ang course. Na-impress si Kyoichi sa adaptability ni Takumi at sa natural nitong instinct sa downhill, pero nagdesisyon siyang tapusin na agad ang laban. Sa gas station, dumating si Natsuki at hinahanap si Takumi habang may dalang cheesecake, pero walang ideya si Atsuki kung nasaan siya at tuluyan na lang kinain ang dala nito. Sa gitna ng race, gumawa ng decisive move si Kyoichi sa mid-speed section malapit sa S-turn, at dito nakita ang tunay na lakas ng Evo 3. Nagulat si Kenta sa bilis ng acceleration, at napansin niyang aatake ito sa labas bago kunin ang loob sa susunod na corner, na eksaktong nangyari at tuluyang na-overtake si Takumi. Naipasa ang balita at napunta sa alanganin si Takumi, habang ipinaliwanag ni Reyesok na iyon ang tunay na potential ni Kyoichi dahil hinintay niya ang perpektong pagkakataon kung saan pinakamababa ang risk. Habang nagpapatuloy ang laban, nagulat si Kyoichi na nakakasabay pa rin si Takumi kahit siya na ang nauuna, at dito ipinaliwanag ni Reyesok ang kaibahan ng turbo at naturally aspirated engines sa cornering dynamics. Idinagdag ni Keisuke na nagbabago ito dahil sa misfiring system, at sumang-ayon si Reyesok na ginagawa nitong mas responsive ang Evo 3 kaya nagiging halimaw ito sa corners. Napansin ni Keisuke na parang suicide ang laban para kay Takumi dahil mas may experience si Kyoichi sa Akagi at kulang si Takumi sa ganitong terrain. Sa huli, hindi maintindihan ng lahat kung bakit nauwi sa ganitong laban, at walang malinaw na sagot kung bakit sumabak si Takumi kahit dehado siya. Ipinaliwanag ni Reyesok na minsan sa racing ginagawa ito para ilabas ang emosyon, at sa sandaling iyon, napansin niya na bumaba ang tunog ng makina ni Takumi, na tila senyales ng limitasyon nito. Ang laban ay hindi na lang simpleng karera, kundi isang galit at emosyon na sumabog sa kalsada habang papalapit sa mas matinding kahihinatnan. Habang unti-unting nauubos ang oras at lakas ng makina, mas lalong umiinit ang laban sa Akagi habang ang lahat sa gas station ay nagsisimula ng mag-alala kung bakit nga ba pumunta roon si Takumi.
Si Netsuki ay nakakaramdam ng guilt at iniisip na siya ang dahilan pero agad itong pinakalma ni Yuchi. Sa gitna ng race, nakakagulat na nakakasabay pa rin si Takumi kay Kyoichi, at malinaw sa kanya na hindi pa tapos ang laban para sa kanya. Kampante ang Team Emperor na panalo na sila, pero si Seiji ay hindi kumbinsido at ramdam niyang may itinatago pang galaw si Takumi tulad ng dati. Pumasok sa corner ang dalawang kotse, nananatiling nasa unahan si Kyoichi habang sumisigaw ang ingay ng misfiring system, at si Takumi ay pumapasok ng sobrang bilis na halos sumayad sa guardrail, bagay na ikinagulat ng mga nanunood. Nasa bingit na ng pagkasira ang makina, pero patuloy pa rin siyang bumibilis na ikinagulat mismo ni Kyoichi. Napansin ni Kyoichi na dahil hindi kabisado ni Takumi ang Akagi, hindi niya kayang i-push ang bawat corner noong una, pero habang dikit siya sa likod, nagagamit niya ang galaw ni Kyoichi para hulaan ang susunod na liko. Kahit mas mahina ang kotse, nagagawa niyang bumilis sa corners gamit ang control at timing. Naisip ni Kyoichi kung pipilitin ba niyang pabilisin pa at i-risk ang tires, o hintayin ang tamang pagkakataon sa straight. Samantala, napansin ni Fumihiro na lumiliit na ang agwat ng dalawa, at napagtanto ni Reyesok na dito sa mid-section ng course nagkakatalo ang laban. Sa sunod-sunod na S-curves, kailangang eksakto ang timing ng acceleration, at habang nahihirapan si Takumi sa side G-force, ang Evo ni Kyoichi ay may advantage sa paglabas ng corners dahil sa misfiring system. Para makasabay, pinapasok ni Takumi ang corners sa mas mataas na bilis, ginagamit ang gun ng AE-86 at pinipiga ang bawat segundo bago magpreno para makuha ang maximum grip. Para bang nagiging extension na ng katawan niya ang kotse sa dami ng practice niya, kaya nagagawa niya makipagsabayan kahit dehado. Hindi pa rin sumusuko si Takumi, at napansin ni Keisuke iyon habang si Reyesok naman ay nakikitang wala na sa isip niya ang salitang give up. Sa puntong iyon, parang nagiging iisa na siya at ang makina. Pero habang tumatagal ang laban, lalong lumalaki ang disadvantage niya, lalo na sa straights kung saan mas lumalayo si Kyoichi. Doon niya tuluyang naramdaman ang agwat ng power. Samantala, nalaman ni Bunto mula kay Yuchi na nasa Akagi si Takumi, at agad niyang naisip na malapit nang sumabog ang makina. Sa race kinilala ni Kyoichi ang galing ni Takumi dahil walang ibang driver na tumagal sa kanya ng ganito, pero nagdesisyon siyang tapusin na ang laban. Inihanda niya ang Evo para sa full speed at biglang nagpakawala ng faint drift na ikinagulat ni Takumi, tanda ng seryosong pagtatapos. Sa sumunod na straight, tuluyan siyang nakalayo habang si Takumi ay halos hindi na makasabay. Hanggang sa tuluyang sumuko ang makina ng AE-86 at sumabog dahilan para mawala ng kontrol ang kotse, pero naisalba pa ito bago tumama sa guardrail. Bumaba si Takumi at tinitigan ang kotse na parang nawala ng buhay. Lumapit si Kyoichi at sinabi na ang blown engine ay automatic na pagkatalo, pero pinaalala niyang hindi ito official race at maghaharap lang sila muli kapag may mas malakas ng kotse si Takumi. Umalis siya at ipinaalam ang nangyari sa Red Suns, habang si Seiji ay hindi kontento sa naging resulta. Si Kyoichi naman ay muling nagpahayag ng determinasyon na talunin si Reyesok at sakupin ang Gunma. Naiwan si Takumi na tahimik, ramdam ang bigat ng nangyari, hanggang sa dumating si Bunte para aito ang AE-86. Sumakay siya sa truck habang alam na ni Bunte na mangyayari ito. Inako ni Takumi ang lahat at nag-alok na gamitin ang ipon niya para ipaayos ang kotse, pero sinabi ni Bunte na mas malaki pa ang naipon niya para dito dahil sa matagal niyang pagtatrabaho. Ipinaliwanag niya na tapos na talaga ang buhay ng makina at sapat na ang pera para ayusin ito. Sa kabila nito, hindi napigilan ni Takumi ang emosyon at nakaramdam ng matinding guilt, pero kalmado siyang sinabihan ni Bunte na hindi niya kasalanan ang nangyari dahil nagkataon lang na siya ang nagmamaneho nang bumigay ang makina. Isang umaga na halos hindi na makilala si Takumi dahil sa bigat ng konsensya at pagod, halos hindi siya nakatulog at pakiramdam niya ay nawawala siya sa sarili. Samantalang si Atsuki ay sobrang excited na ikwento ang paparating na laban ng Red Suns at Emperor. Pero wala itong ideya sa pinagdadaanan ni Takumi at nagbiro pa na dalhin ang AE-86 para mapabilib ang mga tao. Dahilan para sumabog si Takumi at tanggihan ang panunood, sabay sabing sumama na lang siya kina Aikitani at Kenji. Sa gas station, kumalat na ang balita tungkol sa pagkatalo ni Takumi at nagtatanong ang lahat kung ano talaga ang nangyari sa blowout. Biglang dumating si Keisuke para sabihin na hindi niya kinikilala ang laban bilang talo at siya ang babawi para sa kanya sa susunod na race. Habang si Takumi ay nakahiga at paulit-ulit na iniisip ang nangyari, si Atsuki naman ay nagtatapon ng bato sa bintana para makuha ang atensyon niya. Pero sa sobrang sabik ay napasobra ang hagis at muntik pa siyang tamaan, dahilan para pag-alitan siya ni Takumi.
Sa huli, napapayag niya si Takumi na lumabas, at imbes na pumunta sa Akagi ay nag-aya na lang ito ng joyride sa Akina para maibsan ang bigat ng loob. Habang nagmamaneho sa gabi, nagsorry si Etsuki pero hindi iyon pinansin ni Takumi, bagkus ay tinanong kung alam na ba ng iba ang nangyari, at doon niya nalaman na kumalat na ang balita. Samantala, papunta sina Aitani at Kenji sa Akagi para sa malaking laban nang biglang may dumaan na AE-86 Levine Turbo na hindi nila kilala, na lalong nagpalalim sa misteryo. Sa Akina, ipinaabot ni Etsuki ang mensahe ni Keisuke na hindi raw talo si Takumi, pero para kay Takumi, malinaw na pagkatalo iyon at aminado siyang na-outclass siya. Sinabi rin niyang kahit sa sarili niyang turf ay posible pa rin siyang matalo, at ipinaliwanag na kailangan ng palitan ng makina ng AE-86. Pinagsisisihan niya ang pagpunta sa Akagi at ramdam niya ang trauma ng nangyari. Sa Akagi nananatiling usap-usapan ang blowout habang ang lahat ay umaasa kay Ryeosok laban kay Kyoichi. Dumating din sina Nakazato at Shingo para manood, habang ang misteryosong Levine ay muling nakita at napagkamalang kay Takumi pero lumabas na galing ito sa ibang lugar. Habang naghahanda ang Emperor at Red Sons, nananatiling mabigat ang loob ni Takumi sa Akina, iniisip na nararapat lang sa kanya ang nangyari at tinatanggap ang pagkatalo, pero hindi pa rin nawawala ang guilt niya sa pagkasira ng kotse na ipinagkatiwala sa kanya. Sa starting line, nagsimula ang countdown para sa laban ni Kyoichi at Ryeosok habang iniisip ni Seiji kung anong strategy ang gagamitin. Ipinakilala ni Kyoichi ang Simulation X, isang estilo kung saan ikaw ang magdidikta ng pacing at strategy laban sa matitinding kalaban. Sa simula ng race, hindi agad nag-full throttle si Kyoichi at piniling pag-aralan muna ang galaw ni Ryeosok, habang kumpiyansa siyang manatili sa likod para basahin ang bawat kilos nito. Naalala ni Kyoichi ang dating pagkatalo niya kay Ryeosok at ang debate nila tungkol sa street racing at circuit racing, kung saan ipinunto ni Ryeosok na may sariling rules at teknik ang mountain pass racing na hindi basta masasapawan ng circuit logic. Hindi iyon tinanggap ni Kyoichi noon at pinangako niyang babawi siya para patunayan na tama ang paniniwala niya. Ngayon, dala ang determinasyon na iyon, bigla siyang umatake at nag-overtake kay Ryeosok, hudyat na nagsisimula pa lang ang mas matinding laban. Habang unti-unting bumibigat ang laban tila si Kyoichi ang may kontrol matapos niyang maagaw ang lamang kay Ryeosok, at ayon kina Takeshi at Shingo halata ang advantage ng Evo dahil sa traction at boost na hindi kayang tapatan ng rear-wheel drive kahit gaano pa ito na set up ng maayos. Naniniwala si Takeshi na nasa alanganin si Ryeosok pero umaasa pa rin siyang makakabawi ito dahil siya na lang ang pag-asa ng Gunma habang si Kyoichi ay kampanteng iniisip na kabisado na niya ang galaw ng kalaban at wala na siyang dapat ikatakot sa mountain racing. Sa Akina naman, tahimik na nag-uusap sina Atsuki at Takumi habang nagtatapon ng bato sa lawa, at nang tanungin si Takumi tungkol sa posibleng resulta, aminado siyang hindi niya alam dahil hindi niya na-analyze ang Evo bago siya matalo. Sa kabila ng sakit, sinasabi niyang ang pag-uusap ay nakakatulong kahit papaano, pero malinaw na dala pa rin niya ang bigat ng pagkatalo at ang mga salitang sinabi ni Kyoichi tungkol sa pagkakaroon ng mas malakas na kotse ay patuloy na bumabagabag sa pride niya. Sa garahe tahimik na nagsisimula ang muling pagbuhay sa AE-86 habang ikinakabit ang bagong makina, at ayon kay Masashi, matatapos ito bago mag-umaga. Samantala sa Akagi, mas lalo pang umiinit ang laban habang napapansin ni Ryeosok ang laki ng improvement ni Kyoichi, lalo na sa cornering at acceleration na halos wala ng katapat. Sa isang iglap, ginamit ni Ryeosok ang guardrail bilang bahagi ng strategy niya, bagay na ikinagulat ng lahat, pero ipinaliwanag ni Fumihiro na timing move iyon para makasabay sa pace ng Evo. Kahit may takot ang ilan na baka matalo si Ryeosok, kumpiyansa si Keisuke na may plano ang kapatid niya at sapat na ang data na nakuha mula sa laban ni Takumi para makabuo ng counter strategy. Habang patuloy ang race, napansin ni Ryeosok na hindi niya kayang talunin si Kyoichi sa acceleration, kaya naghanap siya ng mas epektibong paraan at nakita niya ang kahinaan nito sa right-hand corners. Nagtataka si Kyoichi kung bakit hindi umaatake si Ryeosok, at unti-unti siyang napapaisip kung sumusuko na ba ito, pero ramdam din niya ang parehong pressure na naranasan ni Takumi noong siya ang hinahabol. Sa huli, nagdesisyon si Ryeosok na umatake at ginamit ang tamang timing, pamwesto sa labas at natrap si Kyoichi sa kurbada, nawala ang advantage ng Evo at tuluyang nabaliktad ang sitwasyon. Sa isang dikit na laban nanalo si Ryeosok at nabasag pa ang course record na nagligtas sa Gunma at ikinagulat ng lahat lalo na si Seiji. Ipinaliwanag ni Keisuke na ang susi sa panalo ay ang controlled wrist ni Ryeosok na laging may allowance para hindi magkamali kahit pakalaban niya ang isang halimaw na makina.
Sa harap ng pagkatalo, kinumpronte ni Kyoichi si Reyesok at hinanap ang sagot kung bakit siya natalo ulit. Ipinaliwanag ni Reyesok na hindi ito dahil sa teknik kundi sa takot ni Kyoichi sa right-hand turns, lalo na sa posibilidad ng banggaan sa kabilang lane, isang bagay na hindi niya kailanman na-overcome dahil sa background niya sa circuit racing at one-way roads. Doon niya na-realize na hindi sapat ang circuit theory sa street racing at ang kahinaan niyang iyon ang naging dahilan ng pagkatalo. Sa trabaho, excited na ikinwento ni na Aitani at Kenji ang nangyari habang si Yuchi ay nanghihinayang na hindi niya ito napanood, at napag-usapan nila na hindi dumating si Takumi dahil sa trauma ng pagkatalo. Sa paaralan, pilit na kinakausap ni Netsuki si Takumi pero nananatili itong malamig at lumalayo sa kanya, habang si Takumi ay patuloy na walang pakialam kahit sa balitang nanalo si Reisop. Samantala, napag-alaman na may nakitang AE-86 na tumatakbo ulit sa Akina, pero nagdududa si Takumi dahil wala siyang balita mula sa ama niya, at aminado siyang ayaw niyang mabago ang kotse dahil pakiramdam niya ibang sasakyan na iyon kapag napalitan ang makina. Sa gabi, sinusubukan ni Bunta ang bagong AE-86 na ngayon ay may mas matinding lakas at tunog, at kahit kontento siya sa performance, napansin niyang hindi pa kayang sabayan ng suspension ang lakas nito. Habang patuloy niyang inaayos ang setup, plano niyang turuan si Takumi sa pamamagitan ng pagpaparamdam ng kahinaan nito sa bagong makina. Sa kabilang banda, lalong lumalala ang emosyon ni Takumi, at nang subukang lapitan siya ni Netsuki, tuluyan siyang sumabog at malamig na sinabi na bumalik na lang ito sa kasama nitong iba, na ikinagulat at ikinasakit ni Netsuki na hindi maintindihan kung paano nalaman ni Takumi ang sikreto niya. Isang umaga na parang panibagong simula pero may halong kaba, nagising si Takumi para sa delivery at laking gulat niya nang makita ang AE-86 na parang bago ulit sa harap ng bahay. Tinanong niya si Bunta kung naayos na ito, at sinagot siyang mas maayos pa ang takbo kaysa dati dahil may bagong makina na. Ipinaliwanag ni Bunte na ginamit ang parte ng ipon ni Takumi kaya hati na sila sa kotse, pero kahit ganon, ramdam pa rin ni Takumi ang takot gamitin ito ulit matapos ang nangyari. Pinakalma siya ni Bunte at sinabing hindi niya kasalanan ang pagkasira noon, at ngayon ay pwede na niyang yakapin ulit ang kotse bilang kanya rin. Pagpasok niya sa loob, agad niyang napansin ang pagbabago, mas mababa ang upuan dahil sa bucket seat, mas mabigat ang manibela at clutch, at doon pa lang ramdam na ang malaking diferensya. Samantala, si Netsuki ay gising pa rin sa kwarto, hindi makatulog sa sakit ng mga salitang narinig niya mula kay Takumi, umaasang sana bangungot lang ang lahat. Habang tumatakbo muli ang AE-86 sa umaga, nahihirapan si Takumi mag-adjust sa bagong setup, at sa gas station ay tinanong siya ni Kenji at Aitani kung kamusta ang makina. Simpleng sagot niya na tumatakbo ito, pero hindi nila inakalang sasabihin niyang parang mas mabagal pa ito, bagay na ikinagulat ni Yuchi. Nagtaka silang lahat kung bakit ganito ang pakiramdam ng bagong makina, habang si Etsuki naman ay na-distract sa isang AE-86 Levin Turbo at sobrang na-excite sa itsura nito. Habang sinusubukang intindihin ng lahat ang nangyayari, tinawagan ni Yuchi si Bunte at kinumpirma nitong sinadya niyang iset ang makina sa ganitong kondisyon, pero iniwan niya ang sagot para sila mismo ang makadiscover kung bakit. Lumipas ang ilang araw at hirap pa rin si Takumi makuha ang tamang timpla ng kotse, habang si Etsuki ay nagkaroon ng kakaibang encounter sa isang babae sa may tindahan ng taiyaki. Dahil kulang ito ng 10 yen, tumulong si Etsuki nang hindi inaasahan, at doon nagsimula ang mas maayos nilang pag-uusap matapos ang hindi magandang unang pagkikita. Nagpakilala siya bilang Kazumi Akiyama at doon nagsimulang magbago ang tingin niya kay Etsuki, na tila nagkakaroon ng sariling love story. Samantala, nalaman ng Red Suns na buhay na ulit ang AE-86, at ng iScout nila ang Akina. Nakita nilang bumalik ito na mas malakas pero halatang hindi paggamay ni Takumi ang bagong lakas nito. Pagbalik ni Takumi mula sa delivery, inamin niya kay Bunte ang frustration niya dahil hindi gumagana ang dati niyang style at doon ipinakita ni Bunte na iyon mismo ang gusto niyang mangyari, ang pilitin si Takumi mag-adjust at matuto sa trial and error para umangat pa ang level niya. Sa kabilang banda, patuloy na lumalalim ang koneksyon ni Natsuki at Kazumi habang nag-joyride sila sa Akina at nalaman niyang kapatid pala ito ni Wataru Akiyama, ang may-ari ng Levin Turbo. Sa Akagi, hinamon ni Wataru si Keisuke pero tinanggihan siya, dahilan para isipin niyang minamaliit siya dahil pareho silang naka-AE-86. Ipinaliwanag ni Keisuke na seryoso ang Red Sun sa ganitong kotse at binanggit ang record ng AE-86 sa Akina, habang si Kenta ay sinubukang pigilan ang sitwasyon. Hindi matanggap ni Wataru ang pagtanggi kaya pinilit niyang maghamon ng laban, mabilis niyang nalampasan si Kenta pero nauwi sa biglaang panganib ang laban nang muntik silang magkaroon ng harap-harapang banggaan sa isa pang kotse, dahilan para maputol agad ang sagupaan. Sa gitna ng biglaang laban sa Akagi, muntik nang magtapos sa sakuna ang sagupaan ni Keisuke at Wataru nang halos sumalpok sila sa isang kotse. Dahilan para mawala ng kontrol at maputol ang laban.
Hindi pa tapos para kay Wataru ang lahat kaya nangako siyang babalik sila sa isang seryosong race bago siya umalis, habang si Keisuke ay hindi rin nagpatalo at inasahang magkikita silang muli sa mas maayos na laban. Makalipas ang isang linggo, nagkita ulit sina Atsuki at Kazumi sa gas station ng magpagas ang magkapatid, at doon agad napansin ni Atsuki ang presensya ni Wataru. Diretsyong nagtanong si Wataru tungkol sa relasyon nila ni Kazumi at medyo naging bastos ang dating, pero agad siyang sinagot ng kapatid niya. Bago umalis, nagtanong siya tungkol sa alamat ng AE-86 ng Akina at nagulat nang malaman na si Takumi ang tinutukoy, kaya agad siyang pumayag na makipagkita sa gabing iyon. Sa Lake Akina nagtipon ng apat at kahit simpleng meet-up lang ramdam agad ang tensyon. Nagulat si Wataru nang makitang bata pa pala si Takumi, habang si Atsuki naman ay natutuwa lang makita ang tatlong Toyota na magkakatabi. Habang pinag-uusapan ng kotse, nabanggit ang engine swap at sinabi ni Atsuki na parang mas mabagal pa ito ngayon, bagay na ikinagulat ni Wataru. Nang buksan ang hood, agad niyang nakilala na racing engine ito at inakala niyang niloloko siya na nagdulot ng tensyon sa pagitan nila. Hindi na kinaya ni Kazumi ang sitwasyon at sinampal ang kapatid niya para mapatigil ang gulo. Kalaunan, muling nagkita sina Takumi at Wataru at sa halip na mag-away, diretsyong tinanong ni Takumi kung bakit parang hindi lumalabas ang buong lakas ng makina. Aminado siyang kulang siya sa kaalaman sa makina dahil hindi siya tinuruan ni Bunta, at doon lalong nagtaka si Wataru kung paano nagkaroon ng ganitong klaseng makina ang isang tofu shop. Dahil dito, nagdesisyon si Takumi na subukan ang kotse kasama si Wataru para mahanap ang sagot. Sa test run ramdam ni Wataru ang lakas ng makina pero may mali sa daloy. Napuputol ang hatek tuwing nagpapalit ng gear at parang nawawala ang tulak ng kotse paabanti. Sa isang matinding liko, halos hindi makabig ni Takumi ang kotse, at doon biglang naintindihan ni Wataru ang problema. Ipinaliwanag niya na hindi akma ang RPM meter sa bagong setup, kaya hindi naaabot ang tamang ikot ng makina. Dahil limitado sa mababang reading, parang nakakulong ang performance nito at hindi lumalabas ang buong potensyal. Dagdag pa rito, wala itong VVT, isang system na nag-a-adjust ng timing ng makina para mas efficient at mas malakas sa iba't ibang speed. Kaya kabilang ito sa high rev type engine, ibig sabihin kailangan mo muna itong pigain sa mataas na RPM bago lumabas ang buong lakas nito. Napansin din ni Wataru na kulang ang gauges at impormasyon sa dashboard, pero maayos ang balanse ng gulong, preno, at katawan ng kotse. Malinaw na sinadya ang setup para pigilan ang buong lakas nito, at doon pinagtanto kay Takumi na kulang siya sa basic na kaalaman sa makina. Sa huli, hinamon siya ni Wataru na maghanda at bumawi kapag handa na siya, habang umaalis na may excitement sa susunod nilang laban. Naiwan si Takumi na tahimik dala ang realization na hindi lang driving skill ang kailangan niya, kundi pati pag-intindi sa mismong puso ng kotse. Habang tulala si Atsuki sa trabaho, paulit-ulit siyang binusinahan ni Kenji para mapansin, at napansin ni Aitani na matagal na siyang ganito simula nang mangyari ang lahat kay Takumi. Biglang sumigla si Atsuki nang makita si Kazumi at agad siyang lumapit at nang alukan siyang gumala pagkatapos ng shift, hindi na siya nagdalawang isip na umalis ng maaga kahit may trabaho pa. Pinayagan siya ni Yuchi sa pagkakataong iyon habang nagtataka sina Kenji kung paano siya nagkaroon ng girlfriend kahit may paniniwala silang racers don't need girlfriends. Sa totoo lang, hindi na mapigilan ni Atsuki ang sarili niya na makita si Kazumi kahit pamapahamak siya sa trabaho. Naupo silang dalawa sa tabi ng lawa tahimik na nagkukwentuhan habang kumakain, at doon unting-unting nagbukas si Kazumi tungkol sa buhay niya. Ikinwento niya kung paano siya laging kasama ng kapatid niyang si Wataru sa mga race, at kung paanong siya pa ang madalas gumastos para sa kotse nito, at kung paanong nasanay na lang siyang sumunod dahil wala siyang sariling direksyon. Ngayon gusto niyang maghanap ng sariling path pero hindi niya alam kung saan magsisimula, kaya habang nasa Gunma siya, pakiramdam niya wala siyang makausap hanggang makilala niya si Atsuki. Sa kabilang banda, si Takumi ay nakatitig lang sa AE-86, pilit inuunawa kung bakit sinadya ni Bunte na pigilan ang buong lakas ng makina, hanggang sa tanggapin niyang kailangan niyang mag-adjust at matuto gamit kung anong meron siya. Habang lumalalim ang gabi, ayaw pang umuwi ni Kazumi dahil may problema siya sa trabaho, may kasamahan siyang sinisisi siya sa pagkakamali at pinapahamak pa siya sa boss nila. Piniling samahan siya ni Atsuki at doon pa siya tinuruan ni Kazumi ng drifting na mas malinaw pa raw ang turo kaysa kay Takumi. Dahil sa mga natutunan niya naisip ni Atsuki na bagay kay Kazumi ang maging driving instructor balang araw, at doon nagsimulang mag-isip si Kazumi ng bagong direksyon sa buhay. Samantala si Takumi ay hindi pa rin mapakali at patuloy na iniisip ang hamon ni Wataru hanggang sa tuluyan na pagdesisyonan na haharapin ito. Kinabukasan excited na ikinwento ni Atsuki kay Takumi ang nangyari sa kanila ni Kazumi, habang si Takumi ay halatang naiilang at hindi alam kung paano magre-react.
Nauwi pa sa usapan tungkol kay Natsuki na lalong nagpasikip ng damdamin niya. Maya-maya, nakatanggap si Takumi ng tawag mula kay Wataru na nagpaalam na babalik ito sa Gunma at sabay na binanggit ang nalalapit nilang laban. Dahil dito, nagdesisyon si Takumi na ayusin ang kotse at humingi ng tulong kay Aitani para mag-install ng bagong RPM meter. Ang metro na sumusukat kung gaano kabilis umiikot ang makina dahil doon nakasalalay ang paglabas ng tunay nitong lakas. Habang inaayos ang kotse, napagtanto nila na ang makina ay nakaset para sa mas mataas na ikot kaysa sa nakikita ng kasalukuyang metro, kaya hindi niya naaabot ang full power. Dahil dito, kinailangan nilang maghanap ng tamang kagamitan, at sa tulong ni Yuchi at Masashi, nakuha nila ang kumpletong set tulad ng racing RPM meter, oil temperature, at water pressure gauges. Ito ang mga kailangan para tuluyang mabuksan ang nakatagong lakas ng makina. Habang nagmamadaling ihanda ang kotse, biglang nakasalubong ni Takumi si Natsuki pero hindi siya tumigil at piniling iwasan ito dahil hindi pa niya kayang harapin ang sitwasyon. Sa garahe, tinuruan siya ni Aitani kung paano ikabit ang mga pyesa at matapos ang lahat, binalaan siyang kahit malakas ang makina, may limitasyon pa rin ito at kailangan niyang intindihin muna bago itodo. Sa kabilang banda, dumating si Wataru at binigyan si Takumi ng pagpipilian kung saan sila maglalaban. Pag-alis nito, nagkaroon ng tensyon sa pagitan niya at ni Kazumi nang pag-alitan niya ito dahil sa pagkawala nito, at pilit siyang pinauwi ayon sa utos ng magulang nila. Samantala, inaya ni Takumi si Atsuki na sumama sa laban, at bago siya umalis, hinarap niya si Bunte para malaman ang limit ng makina. Doon niya nalaman na kaya nitong umabot sa 11,000 RPM, isang sobrang taas na ikot na nangangahulugang kailangan niya itong pigain para mailabas ang tunay na lakas. Sa huli, nagdesisyon si Takumi na harapin si Wataru sa mismong teritoryo nito sa Shomaru Pass, isang hakbang na ikinagulat ni Atsuki dahil ibig sabihin handa na siyang sumabak kahit dahado sa lugar. May kakaibang tensyon habang bumabaybay sina Takumi at Atsuki sa highway, parang may paparating na laban na hindi basta karera lang. Kasabay nito, papunta rin ang Red Sun sa Shomaru para masilip kung ano na ang kayang gawin ng bagong makina ng 86. Sa gas station, pinayagan ni Yuchi sina Aitani at Kenji na umalis para manood, kahit siya mismo aminadong kung mas bata lang siya, isasarapan niya ang shop para lang masaksihan to. Habang naiipit sila sa stoplight, napansin nila si Natsuki sa isang burger shop, tahimik lang na parang may sariling laban din. Pagdating ni Takumi sa Seibu Chichibu Station, nandoon na si Wataru kasama si Kazumi. At agad niyang itinakda ang kondisyon ng laban, delikadong course, palitan ng pwesto bawat round, at isang pagkakamali lang tapos agad. Ramdam ni Kazumi ang kaba dahil sa dami ng aksidente sa lugar na yon, pero tuloy pa rin ang laban. Nagsimula ang unang round paakyat, at agad naramdaman ni Wataru ang bigat ng presensya ni Takumi. Sa gilid, pinapanood ng Red Suns ang galaw ng dalawang AE-86, ipinaliwanag ni Reyesok na kahit magkamukha ang True Ino at Levine, magkaiba ang ugali ng makina nila. Yung kay Takumi, direkta ang response pag-apak mo, agad ang hatek. Samantalang yung kay Wataru, may turbo, kaya mas malakas sa diretso pero may delay sa response, kaya kailangan kontrolado ang galaw lalo na sa labas ng kurbada. Sa gitna ng laban, muntik sumemplang si Takumi sa putik na bahagi ng kalsada pero nailigtas niya sa huling segundo. Dumating sina Aitani at Kenji sakto sa ikalawang round kung saan si Takumi na ang nasa unahan, pero ramdam niya agad na hindi pamilyar ang course, masikip, magaspang, at walang puwang para sa error. Nahihirapan siyang kontrolin ang kotse dahil hindi pa niya kabisado ang bagong setup, at kahit konting mali sa gulong pwedeng dumulas. Habang tumatakbo ang laban, malinaw kay Reyesok na lahat ng kondisyon ay laban kay Takumi, ibang lugar, ibang ritmo, at bagong makina na hindi pa niya fully kontrolado. Sa kabilang banda, umaasa si Bunte na mare-realize ni Takumi na kailangan niyang iangat ang rev ng makina. Ibig sabihin kailangan niyang paikutin ito sa mas mataas na RPM o bilis ng ikot ng makina para lumabas ang tunay na lakas nito. Unti-unting nararamdaman ni Takumi ang pagbabago, parang may nagigising sa kotse. Habang naghihintay si Kazumi sa istasyon, tinatanggap niyang baka iyon na ang huling pagkikita nila ni Atsuki, habang pinipilit niyang hanapin ang sariling direksyon sa buhay. Balik sa karera, tuloy ang ikalawang round at napansin ni Reyesok na nagsisimula ng makuha ni Takumi ang tamang timpla ng makina. Mas kontrolado na ang galaw niya, mas kampante, at mas agresibo sa bawat liko. Ramdam din ni Wataru ang pagbabago, at lalo siyang nai-excite sa laban. Sa pagsisimula ng ikatlong round, malinaw na hindi na ito simpleng laban ng kotse, laban na ito ng dalawang driver na parehong ayaw magpatalo. Umabot sa sukdulan ng laban ng dalawang 86, hindi lang bilis ang labanan kundi tibay ng katawan at isip.
Dahil bawat liko pinapahirapan sila ng puwersang tumutulak sa gilid ng katawan, at ayon kay Reyesok, dito nasusubok kung sino ang mauunang mawala ng focus. Sa kabilang banda, naiwan si Etsuki sa istasyon na hindi mapakali, hindi niya matanggap na baka iyon na ang huling beses na makakasama niya si Kazumi, at hindi pa niya masabi ang totoong nararamdaman niya. Sa ikatlong round, lalong umiinit ang laban, pero napansin ni Keisuke na nagbago ang takbo ng Levin habang si Takumi hirap sumabay dahil mas agresibo na si Wataru at wala nang pinipigilan. Pero unti-unti ring nasasanay si Takumi sa bagong makina at mas lalo siyang ginaganahan manalo. Muntik na siyang mawala ng kontrol sa mad-ulash na bahagi ng kalsada pero kinaya niyang iligtas, kahit ramdam niyang kumakalas na ang kapit ng likod na gulong. Hindi rin ligtas si Wataru dahil pareho na silang nawawala ng kapit at hirap lumayo sa isa't isa. Pagsapit ng ika-4 na round, parehong pagod ang gulong dahil sa tuloy-tuloy na diin, pero dito naramdaman ni Takumi na mas nagiging kontrolado niya ang kotse habang nauubos ang kapit ng gulong. At doon niya tuluyang naramdaman ang tunay na lakas ng makina. Sa ika-5 round, kumpleto na ang kontrol ni Takumi, habang si Wataru nagsisimula ng mawala sa focus dahil sa haba ng laban. Pareho silang pagod, pero alam ni Wataru na mas mahirap humabol kaysa manguna. Papalapit ang mad-ulash na bahagi ng kalsada, at doon biglang sumugal si Takumi. Tinamaan ng gulong ang putik, umangat ang kotse sa maliit na lubak, at sa isang iglap, nakuha niya ang panalo na hindi niya inaasahan. Pagkatapos ng laban, pareho silang bumagal at bumalik sa istasyon, habang sina Aitani at Kenji tuwang-tuwa sa panalo ni Takumi. Pero para kay Atsuki, mabigat ang sandali dahil alam niyang maghihiwalay na sila ni Kazumi. Habang pauwi sa highway, ibinahagi ni Takumi ang panalo pero ramdam niya ang sakit ni Atsuki, dahil siya mismo alam kung gaano kasakit masaktan sa pag-ibig. Pagdating sa Tofu Shop, nagpa siya si Takumi na matuto pa tungkol sa makina para mas maintindihan ang kotse niya, at nakita ni Bunte na nagbago na ang pananaw niya. Kinabukasan, malungkot si Etsuki sa gas station hanggang sa biglang dumating si Kazumi para magpaalam ng maayos. Binigyan sila ng oras para sa huling sandali, at doon mas naging malinaw kung gaano sila kahalaga sa isa't isa. Habang papalapit ang pagtatapos ng taglagas, bitbit ni Kazumi ang mga alaala niya sa Gunma, lalo na ang lalaking nagbago ng pananaw niya, si Etsuki. Samantala, natuklasan ni Takumi na nagtatrabaho na si Netsuki, habang unti-unting nagpapatuloy ang buhay ng bawat isa. Kung nagustuhan mo yung recap na to, siguraduhin mong i-like at mag-subscribe ka para tuloy-tuloy ang ganitong content. Abangan mo yung next anime na i-recap ko dahil ibang level yung kwento nun, hindi lang hype, siguradong tatama at mapapaiyak ka. Shoutout din sa mga solid na sumusuporta, Raymo Ouch, Morgan, Mara Hall, Troy, Ricay Castillo, Saj, Zaire, Francis Barreto, at Jambi Ramos. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!